kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para Max alaga, Max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bukang bibig ng mga kabataan ng love languages, hindi lang sa pakikipagrelasyon kundi maging sa pakikipagkaibigan. Kabilang dito ang words of affirmation, mga salitang pumupuri o nagbibigay kumpiyansa, quality time, paglalaan ng makabuluhang oras para sa isang tao, at physical touch tulad ng paghalik at pagyakap. Gayon din ang acts of service o pagsisilbi sa iba at receiving gifts o pagkaramdam ng pagmamahal sa tuwing makatatanggap ng regalo. So yung research behind sa love language actually medyo mixed siya. So may pagka-popular psychology siya, meaning popular siya pero yung evidence for it ay hindi gaano ka-solid as it sounds. Pero helpful construct pa rin siya. So I think it's still something na magsistay sa mga tao kasi it's a way for people to talk about relationships na madaling intindihin. They're a method of saying your needs and your wants. Kaya siya nagiging helpful. So, pag pinapag-usapan na natin kung paano pa nade-develop yung mga gusto ng mga tao sa relationships, it's a mix of kung saan tayo nasanay at kung ano yung kailangan pa natin. Ayon kay Alicia Serrano, isang relationship coach, ang love language ay nagiging learned behaviors. Depende sa kinalakihang environment ng isang tao. Sa katunayan, karaniwan itong nagiging pamantayan ng marami sa panunuyo sa isang potential romantic interest. Being able to show your partner na ganito ako mag-express ng love, tapos naiintindihan ko rin na ito yung gusto mo, ito yung love language mo. I think being able to meet in the middle is the ideal situation. Paglilinaw pa nito, hindi problema na magkaiba ang love language ng isang magkarelasyon. Basta't pag-uusapan nila ang kanilang pagkakaiba at kung paano nila ito mararamdaman at maipaparamdam sa kanilang partner. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
Magandang Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 14 na minuto na. Makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ngayon ng Miyerkules sa 28 na sa buwan ng Enero taong 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Pangulong Bongbong Marcos lumiban sa isang event sa Palasyo ng Malacanang, pinagpapahinga ng kanyang doktor ayon sa kanyang tagapagsalita. Mayorya ng mga Pinoy walang tiwala sa China. Beijing itinuturing na pinakamalaking banta sa bansa ayon po yan sa isang Okta survey. General Melencio Nartates Jr. pinili na bilang ganap na PNP chief, ika-4 na Star Australia sa kanyang balikat. Iginawad na. Pilipinas handa laban sa banta ng Nipah virus. Farm Parliamentary Election sa March 30. Pinagpaliban naman ang COMELEC. Dating COMELEC spokesman James Jimenez pumanaw na. Magnitude 5.7 na lindol tumama sa Calamansig, Sultan Kudarat ngayong hapon. At Superstore Commercial Establishment sa Fairview, Quezon City, 8 oras na nasunog. Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang inyong tagapagbalita. Sa pangalan ni Miss Miss Karen Oyong, ako si Josa Cruzat. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, at tiniyak ng Palasyo ng Malacanang nakatutok pa rin sa trabaho si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang patuloy na nagpapagaling mula sa diverticulitis. Ayon kay Presidential Communications Secretary Dave Gomez, patuloy naman na bumubuti ang kondisyon ng Pangulo batay sa assessment ng kanyang medical team. Gayunpaman, sinabi ni Gomez na may mga aktibidad na kinakatawan o kakatawan na muna ng miyembro ng gabinete habang nagpapahinga ang Pangulo. Magugunita na hindi nakadalo si Pangulong Marcos sa parangal sa mga lingkod bayani sa Malacanang kung saan humalili rito si Executive Secretary Ralph Recto. Sa panayam kay Recto, sinabi nitong maayos ang kalagayan ng Pangulo na subsub ngayon sa paperworks. Narito ang kanyang tinig. Well, it's only natural for the doctors to tell him to take a week rest. You know, last year I also had diverticulitis. I had it twice, December of 24 and January of 2025. Masakit yun. And I had downtime of a week for each episode at that time. So now I'm fully recovered, and I think in the next few weeks the president will be fully recovered. Samantala, sinupalpal ng Malacanang ang hirit na maglabas ng medical bulletin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng kanyang diverticulitis. Katuwiran ni Palace Press Officer Claire Castro, kinakailangan lang ang medical bulletin kung seryoso ang karamdaman, gayong hindi naman ganito ang kondisyon ng Pangulo. Iginiit ni Castro na mabuti na ang kalagayan ng presidente at kailangan lang nitong maghinay-hinay sa trabaho. Binaliwala rin ng palasyo ang naglalabas ang impormasyon patungkol sa sakit ni PBBM kung saan tinawag ito ni Castro na gawa-gawang kwento na galing sa unknown sources at hindi beripikado kaya hindi dapat paniwalaan. Pakinggan at panoorin po natin si Yusek Castro. Pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi ito life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment? Medical bulletin. Samantala, official na ang pagiging hepe ng Philippine National Police ni General Jose Melencio Nartates Jr. matapos igawad sa kanyang ika-4 na estrella.
Pinangunahan ni Pangulong Marcos ang donning of rank ni Nartates sa Palasyo ng Malacanang kaninang umaga. Kasabay nito, formal na ring narumpa si Nartates bilang ika-32 hepe ng pambansang pulisya. Ayon kay Nartates, inatatsan siya ni Pangulong Marcos na ipagpatuloy mga kasalukuyang programa ng PNP, partikular ang pagpapanatili ng kaligtasan ng mga komunidad at ang patuloy na pagbawas ng krimen sa bansa. Si Nartates ay pumalit kay dating PNP Chief Nicolas Torre na ngayon ay bagong General Manager ng MMDA. Lagpak ang kumpiyansa ng maraming Pilipino sa China sa gitna ng patuloy na tensyon sa West of Philippine Sea. Batay sa tugon ng masa survey ng Octa Research, isa lamang sa bawat 10 Pilipino o 13% ang nagsabing dapat pagkatiwalaan ang China. Nasa 60% naman ng mga respondent ang nagsabing wala silang tiwala sa naturang bansa, habang 26% ang nananatiling undecided. Sa parehong survey, halos 8 sa bawat 10 Pilipino o 79% ang naniniwalang China ang pinakamalaking banta sa Pilipinas. Samantalang 5% ang tumukoy sa Russia bilang banta, habang 4% lamang ang nagsabing ito ay Amerika. 20 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Handa na ang Pilipinas na harapin ang banta ng Nipah virus. Ito naman ang tiniyak ng Department of Health sa harap ng outbreak ng naturang virus sa bansa. Ayon sa India, ayon kay DOH Assistant Secretary Albert Domingo, hindi na bago sa Pilipinas ang Nipah virus dahil ang karamdaman ay naranasan na sa Sultan Kudarat noong 2014. Kabilang sa sintomas ay lagnat, pananakit ng kasukasuan, pagkahilo, sore throat at sa malalang sitwasyon ay ang pagkakaroon ng encephalitis o pamamaga ng utak at meningitis. Narito si Domingo. Bago pa mag-2019, bago pa mag-COVID-19, kilala na natin to eh. Hindi tayo nag-flight restrictions noong 2014, na-solve pa rin natin yung ating Nipah virus problem. In other words, hindi po yun importante dito. Alam po natin, kinakabahan tayo dahil may balita mula sa ibang bansa. Pero kung mapapansin nyo po, maski ang Thailand mismo, hindi rin naman sila nag-flight restrictions eh. Nagsiscreening lang po sila. So hindi po laging solusyon ang lockdown pagdating sa mga usapin ng public health. Samantala, pagkakaisa at labanan ang kriminalidad. Ito ang panawagan ni bagong Philippine National Police Chief Jose Malencio Nartates Jr. matapos bigyan ng arrival honor sa Camp Crame at promosyon mula sa Malacanang. Ayon kay Nartates, patuloy nilang isusulong ang pagkakaisa ng hanay ng pulisya at binilinan umano ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tutulan ang paglaban sa kriminalidad. Mismong ang Pangulo ang naglapat ng ika-4 na estrelya sa general bago siya salubungin ng symbolic na seremonya sa pagbabalik sa PNP headquarters. Si Nartates ang 32nd PNP chief na nagsilbing acting capacity mula nang alisin si Torre noong 2025 at ang nakatakdang magretiro sa 2027. 22 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, mahigit na 8 oras na nasunog ang Lander Superstore sa Belfast Avenue, Barangay Pasong Putik sa Quezon City ngayong araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection, sumiklab ito dakong alas 4:39 ng madaling araw at wala pang isang oras sa itinas na agad sa ikalimang alarma. Sa lakas ng apoy, bumagsak na halos ang kalahati ng mga pader sa gilid sa likuran na bahagi naman ng gusali. Pinangangambahan pa ng ilang mga residenteng nakatira malapit sa Superstore ang tuluyan ng pagbagsak ng natitirang pader na noon pa inirereklamo na nilang natapyasan dahil sa malakas na hangin. Nabagsakan din ang pader at ilang poste ng Meralco ang mga nakaparadang sasakyan sa gilid ng gusali. Wala namang naitalang nasaktan o nasugatan habang inaalam pa ang sanhi ng sunog. Ipinagpalima ng Commission on Elections sa COMELEC ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMA parliamentary elections na nakatakda sa March 30 taong kasalukuyan. Ayon sa COMELEC, masyado nang dikit ang election timeline kaya't hindi na posible ang pagsasagawa ng halalan. Batay sa minute resolution na inilabas ng ANBank, may mga ilang problemang legal, kabilang na ang mga issue sa voter registration at ang kawalan pa ng itinakdang petsa ng eleksyon para sa
sa pagpili ng parliamentary sectoral representatives. Dahil dito, isinantabi ng COMELEC ang lahat ng aktibidad at calendar of activities kaugnay ng halalan. Magkakaroon na lamang ng bagong petsa ang Burma parliamentary elections sa sandaling ito ay maitakda ng batas. Nag-deploy na ng technical divers ang Philippine Coast Guard para hanapin naman ang iba pang nawawalang sakay ng lumubog na barkong MV Tricia Christine 3 sa Basilan. Ayon kay PCG spokesperson Captain Noemi Cayabyab, gumamit na din sila ng Remotely Operated Vehicle o OROV para sisirin ng bahagi ng karagatan. Aniya ay mahirap ang kondisyon sa ilalim ng dagat dahil sa limitadong visibility at mapanganibang lugar. Batay sa pinakahuling datos ng ahensya, 24 ng nasawi habang 10 pa ang kasalukuyang hinahanap. Muling niyanig ng malakas na lindol ang Sultan Kudarat. Sa ulat ng PHIVOX, tumama ang magnitude 5.7 na lindol sa bayan ng Calamansig bandang 2:47 ngayong hapon. Ayon sa ahensya Tectonic, ang origin ng lindol na may lalim na 10 kilometers na itala ang instrumental intensities sa Lebak, intensity 5, samantalang sa Palimbang naman ay intensity 4. Mabala ng PHIVOX asahan ng aftershocks dahil sa naturang pagyanig pero wala namang inaasahang pinsala. Una rito na itala ng ahensya ang hiwalay na magnitude 5.1 na lindol sa parehong bayan dakong 2:31 ng hapon. Ngayong araw sinuspinde na rin ang pasok sa klase at trabaho sa naturang bayan maging sa Lebak dahil sa serye ng lindol. 25 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na ang unang bugso ng mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Josa Cruzat at Henry Uri. Balansyado.